Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At yun nga, may nakita akong post sa isang sa isang group chat sa Facebook na ang sinasabi nga, ang pagkakasabi nung nag-post parang pinagtatawanan yung mga OFW dito sa South Korea, mga EPS worker, na parang ang sinasabi niya mataas daw ang cost of living dito sa South Korea. At mahal nga ang mga bilihin, parang ganun yung pagkakasabi niya. At parang tumatawa pa, no? Yan ang wag na wag ninyong gagawin, dahil ang mga OFW ay hindi dapat yan ay pinagtatawanan. Unang-una, malayo kami sa pamilya namin. Ang pag-apply dito sa South Korea, hindi lang yung OFW dito sa South Korea, no? Pati yung OFW sa ibang bansa. Yan malaki ang naiaambag sa ekonomiya ng Pilipinas, mga OFW. At ang mga OFW dito sa South Korea, ang mga EPS worker, hindi nyo dapat minamaliit at hindi nyo dapat pinagtatawanan. Dahil unang-una, sa hirap ng pinagdaanan namin para makarating dito sa South Korea, yang mag-i-exam, lahat ng proseso dito, maraming proseso bago kami makapunta dito sa South Korea. Mahirap ang pinagdaanan namin para lang makapunta dito. Cost of living dito sa South Korea, kasi ako hindi ko rin masabi kung mahal nga ba ang cost of living dito sa South Korea o hindi. Kasi gawin ko na lang example itong sitwasyon ko dito, mga kabayan. Nandito ako sa South Korea, 7 years na ako. Ibig sabihin, kung hindi maganda yung pamumuhay ko dito sa South Korea, malamang umuwi na ako. Kung talagang mataas ang cost of living dito sa South Korea, wala akong maiipon. Siyempre, kaya nga tayo nag-abroad para makaipon. Ngayon, kung wala akong maiipon, edi uuwi na lang ako sa Pilipinas, di ba? Ito yan kasi hindi ko rin talaga masabi kung mahal o hindi ang cost of living dito, kasi gagawin ko na lang example itong sitwasyon ko dito sa South Korea, bihira lang ang uti namin, at hindi naman talaga wala, nagkaka-uti kami, at kalimitan ang sweldo ko dito, linis na, hindi naman siya bumababa ng 80,000. Linis na yon, awas na lahat yung mga gastos ko dito sa South Korea, yung pagkain, bayad sa kuryente, tubig, wifi, gas, awas na yon, pati yung mga kaltas sa sweldo katulad ng cookmin, katulad ng health insurance, yun, kaltas na yun, 80,000. Pero minsan umaabot ng 90,000 ang linis ko dito pag may paminsan-minsan kaming overtime. At tungkol naman sa dun sa mga bilihin dito, sa pagkain naman, libre kami ng tanghalian sa kahapunan. Pagdating ng almusal, sa almusal ay hindi libre. Sarili naming gastos. Tapos pagdating ng Sabado, Linggo, siyempre walang pasok, sarili na naming gastos ang pagkain. Simula umagahan, tanghalian, hapunan. Ngayon, ang binibili lang talaga namin sa Sabado at Linggo na walang pasok na yan, yung talagang ulam lang. Kasi yung mga rekado katulad ng sibuyas, bawang, paminta, asin, kumukuha kami sa kantin. At saka bigas, libre ang bigas namin dito. Saka hindi kami nagbabayad ng bahay. Ang binabayaran lang namin ay wifi, tubig, kuryente at gas. Saka ang binibili namin dito, siyempre yung personal mo na gamit, di ba? Katulad ng toothpaste, sabong pampaligo, sabong panlaba. Di ba? Siyempre ikaw bibili niyan. Pagkain katulad ng Sabado, Linggo, bibili ako ng isang buong manok, kaya ko nang paubutin siya ng 2 araw. Yung ulam lang. Isang buong manok, palagay na natin na nasa 10,000 won or katumbas ng 400 pesos sa pera natin sa Pilipinas. Siguro hindi naman siguro mahal yun, di ba? Kasi napapaabot ko siya ng yung isang buong manok, pag siya inadobo ko, mapapaabot ko siya ng 2 araw. Minsan nga hindi ko pa kayang ubusin kasi
Pag ang ginawa mo, kinain mo talaga sa isang kainan, yung isang buong manok, magastos talaga yon. Kaya nakadepende. Nakadepende sa'yo kung paano ka mag-budget ng pagkain mo para makaipon. Kayo ang magsabi kung talaga nga bang mahal ang cost of living, di ba? Sa akin yon, example ko sa sarili ko na wala akong pamilya dito, ako lang mag-isa, di ba? Kayo na magsabi kung talagang mahal ang cost of living. Oo, nandun na tayo. Mahal ang bilihin dito. Pero malaki din naman ang sweldo dito. Kaya nakadepende yan kung paano ka makaipon. Nakadepende rin yan kung ang pamilya mo ay maluho. Kung ikaw ay maluho, nasanay ang pamilya mo sa luho, at asawa mo walang pakundangan sa paggastos, bumibili ng hindi naman kailangan, katuwiran sa susunod na buwan susunod din naman, kaya gastos na lang ng gastos. Pag ganun ang ginawa mo, lalong lalo na't bibili ka ng hindi mo naman talaga kailangan, wala talagang maiipon. Kaya nga ang pag-iipon ay nakadepende sa pagbabudget mo ng pera. Nakadepende yan sa'yo kung paano ka gumastos sa pang-araw-araw mo na buhay. Ito yung napaka-importante nyong tatandaan. Huwag kayong gagastos sa sobra sa kinikita ninyo. Diba? Hindi ka talaga makakaipon. Kunyari, ang sweldo mo dito 80,000 a month, linis na. Kung gastos mo naman, kasama na yung pamilya mo, yung mga ginagastos mo, susubra ng 80,000, wala ka talagang maiipon. Pero imposible naman sa 80,000 na yan, wala kang maipon. At isa pa, kung tutularan mo yung lifestyle ng mga Koreano dito, talagang wala kang maiipon. Katulad ng, kunyari, uupa ka ng apartment, bibili ka ng sasakyan, yung monthly salary mo dito ay kulang pa yun. Wala ka talagang maiipon. Kaya nga, ang mga EPS worker dito sa Korea, malaki ang naiipon dahil nga may mga libre. Diba? Libre ang bahay, may libreng pagkain, kaya may maiipon talaga. Para sa akin, huwag tayong magpupus ng mga ganyan na parang yung mga EPS aspirant, yung mga nag-aaral parang ng Korean language, parang panghihinaan ng loob pag may nakita ng ganyan na parang pinagtatawanan ng mga OFW dito sa South Korea, at sinasabi na parang walang maiipon kasi mahal ang cost of living dito. Wag ninyong gagawin yan, kasi unang-una, wag naman tayong diyan kasi lumalabas yung mga yung mga ugaling talangka, yung hihilahin ka pa babae. Wag ganoon, kasi kung ayaw mo mag-apply dito sa South Korea, manahimik ka na lang. Siguro yung nag-post nun parang wala naman dito sa South Korea, siyempre. Hindi pa niya alam Pag nakarating ka na dito sa South Korea, doon mo na malalaman kung ano yung totoo. At siguro baka yun kunyari bumagsak na exam at gano'n na ang ginagawa. Parang ang ginagawa niya gusto niyang humina yung loob ng mga EPS aspirant na nag-aaral ng Korean language para hindi na tumuloy. Pero wag kayong wag kayong maniniwala doon, kasi ako yung makakapagpatunay na kahit basic lang yung sinisweldo mo dito, makakaipon ka talaga. Depende sa iyo kung paano ka gumastos. Ito din diyan kasi ako may mga nakikita din ako mga post sa Facebook na yung iba nga dito sa South Korea, hindi ko nilalahat kasi nakikita ko lang naman to. Hindi ko alam kung ano yung totoo, di ba? Kasi nakikita ko lang mga post na kailangan kumayod para sa kumbaga wala raw ipon. Minsan mag-asawa pa, laging ipopost, wala raw pera. Parang ang hirap namang paniwalaan nun, pero sa akin lang yun. Ewan ko kung anong masasabi niyo dun, kasi may mga ganyan lagi akong may nakikitang mga ganyan na walang ipon, na nagtatrabaho dito sa South Korea. Siguro yun nga yun, nakadepende kung paano gumastos. Baka naman pamilya ng pamilya niya, nanay at tatay niya, sinusuportahan niya. Pamilya ng asawa niya, yung nanay at tatay ng asawa niya, sinusuportahan niya. Kaya sabi ko nga, nakadepende yan kung paano ka gumastos. O kahit gaano kalaki yung sweldo mo, pag hindi mo kayang kontrolin yung kinikita mo, walang mangyayari dyan. Kailangan maging mautak ka sa pera, kasi pinaghirapan mo yan. Kaya bigyan mo ng halaga yung kinita mo dito. Huwag mong aksayahin sa walang mga kwentang bagay
at wala talagang mangyayari. Kailangan maging matalino ka pagdating sa pera, kasi unang-una nagsasakripisyo tayo dito, malayo tayo sa pamilya natin, tapos biglang ganun na lang ang mangyayari. Pag uwi mo ng Pilipinas, walang ipon, at nakadepende yan kung paano ko magpadala sa Pilipinas para makaipon. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood, at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon, at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye.